Nasagip na mga otoridad sa Batangas ang mahigit 20 mga asong kakatayin na sana. Nasabat din sa operasyon ang karne ng mga kinatay ng aso. Sa Sagada Mountain Province naman, kanya-kanyang diskarte ang mga residente para labanan ang lamig. Yan at iba pang balita mula sa probinsya sa report ni Cesar Apolinario. Nagsama-sama ang mga batang yan sa palibot ng isang bonfire sa gitna ng malamig na panahon sa Sagada Mountain Province. Balot din sila ng patong-patong na damit bilang panangga sa lamig. Ayon sa ilang residente, may mga bata nang nagkakasakit dahil sa matinding lamig. Sa Padre Garcia, Batangas, natagpuan sa isang bakanting lote ang nasa 20 aso. Ang mga kawawang aso isiniksik sa masikip na kulungan. Tinakpan pa sila ng karton para hindi makita. Sa likod ng isang sasakyan, bumulaga rin sa mga otoridad ang 12 asong nakasalansan at patay na. Base sa investigasyon ng PNP at Animal Kingdom Foundation, i-deliver sa Baguio City ang mga aso. Agad na aresto ang 5 lalaking nadaanan sa lugar. Pero todo tanggi silang may kinalaman sa pagpatay at pagbebenta ng mga aso. Sa kasagsagan naman ng Davao Regional Athletic Association Meet o DAVRA, namatay ang 12 anyos sa atletang si Hadja Eronico mula sa Lupon, Davao Oriental. Kalahok sana si Eronico sa elementary volleyball game na bahagi ng Davao Regional Athletic Association Meet o DAVRA 2019 sa Davao City. Pero hindi na siya pinahintulutang makapaglaro. Bago pa man kasi ang laro, pabalik-balik na raw ang lagnat at inuubo si Eronico. Lumala ang kalagayan ni Eronico kaya dinala na siya sa ospital. Sinubukang i-revive ng mga doktor si Eronico pero hindi na siya naisalba pa. Ang kanya raw ikinamatay, multiple organ failure dahil sa pneumonia secondary to severe dengue. Git ng Davao City Health Office, hindi sa lungsod nakuha ang dengue na tumama sa batang atleta. Ang history niya, meron siyang fever papunta dito. Tapos hindi naman siya na-report, hindi naman report. Kung meron kang fever or meron kang nararamdaman, unfit ka for the athletic meet. Namatay naman ang magsasakang si Bernardo Rombawa matapos masuwag ng alaga niyang kalabaw sa Marcos, Ilocos Norte. Nagtamo si Rombawa ng malaking sugat sa dibdib. Base sa investigasyon, pinapakain umano ng biktima ang kanyang alaga nang bigla itong nagwala. Sinubukan pa raw siyang pakalmahin ng kanyang amo pero sinuwag na siya. Sa pagpasok naman ng Pebrero, umarangkada ng makulay na Panagbenga Festival 2019 sa Baguio City. 7 paaralan sa elementary at high school ang nagtagisa ng galing sa drum and lyre at street dancing competition. Blooming Forward ang tema ng Panagbenga ngayong taon. Tampok siyempre rito ang makukulay at naggagandahang bulaklak sa lungsod. Month-long ang pagdiriwang ng festival. Kabilang sa dapat abangan ang Grand Street Dancing Parade at Grand Float Parade. Mga pakwan naman ang bumida sa Pakwan Festival sa Bani, Pangasinan. Tampok sa isang cook fest ang 2 pakwang itinatanim sa bayan, ang buffalo at yellow flesh watermelon. Kasama sa mga niluto, ang pochero ala pakwan, poke-poke balls na may giniling na pakwan na ricado at gambas na may halong pakwan. Hindi rin mawawala ang mga panghimagas, tampok ang pakwan chocolate cream, watermelon jelly at cola watermelon fruit cake. Yung pagkain na talagang matatanda ng mga bisita at yung pupuntahan ng mga para makikure sila na meron kaming mga ganong pagkain. Ngayon nag-isip kami ng cook fest. Cesar Apolinario, GMA News.